Patuloy na pagsisikap upang paunlarin at pagbutihin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., makakaasa ang taumbayan, lalong-lalo na ang mga magulang na hindi ihihinto ng pamahalaan ang nasimulan at paggagandahin pa ang sistema ng edukasyon sa bansa. Nitong Miyerkules ng gabi, formal na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang EDCOM 2 Final Report at ang National Education and Workforce Development Plan sa Palasyo. Layunin ng report na ipakita ng malinaw sa Estado ang estado ng learning challenges ng mga kabataan na kailangang tutukan ng pamahalaan. Kasama sa report ang 10-year national plan upang matugunan ang learning crisis. Ayon kay Senator Bam Aquino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education at isa sa leaders ng komisyon, ay makakatulong ang EDCOM 2 upang masiguro na magkakaroon ng trabaho ang mga kabataan pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Malaki naman ang pasasalamat ni Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa kanyang patnubay at inspirasyon upang isulong ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, CHED Chairman Shirley Agrupis at TESTA Secretary Kiko Benitez, malaki ang maitutulong ng EDCOM 2 sa pagpapaunlad sa sistema ng edukasyon sa bansa. Para kay Pangulong Marcos Jr., mas lalo pang pagsisikapan ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat Pilipino mag-aaral ay makakatanggap ng dekalidad na edukasyong nararapat sa kanila. Tiwala rin ng Pangulo na ngayon na ang panahon para siguruhin na walang kabataan ang maiiwan sa bagong Pilipinas. Accept the EDCOM 2 Final Report and the National Education and Workforce Development Plan with a great sense of urgency and responsibility. These documents reveal where we have fallen short and what we must do to improve our educational system. Report of the EDCOM 2, aptly named Turning Point, a decade of necessary reform, provides a clear picture of the learning crisis that our education system needs to overcome. Ito na talaga ang ating turning point. Panahon ng reforma upang masigurong walang Pilipinong maiiwanan sa bagong Pilipinas.